ating channel na It's a Trap. So ngayon, i-update ko lang kayo dito sa ating seeds or pinolinate. No? Nabubulol pa ako. So yung ating pinolinate na seed pads or flower, no, nung nakaraan. So ito yung male plant, no, na Nepenthes. So nagumpisa na siyang tubuan ng new growth. Actually yung sa baba mas malalaki na yung new growth nila. At dalawa yung naging stem na pumalit dun sa flower stalk. Kaya yung isa na nasa baba na unang naging nag-donate ng pollen dito sa female natin ay dalawa yung naging growth niya. So ito isa lang. Siguro kaya naging dalawa yon ay nabali yung stock at walang mapuntahan yung nutrients, no? So naging dalawa. Dumami yung taas noon. So medyo interesting rin yung plant na yun dahil 'di ba? Pagka dito yan dumami, so kailangan mo putulin dahil kung hindi, so kumbaga hindi kakayanin ng plants yun sa sobrang daming stem na Nepenthes. Lalo na kung hindi ganoon kalaki yung paso or establish yung plants. So ito, isa lang. So yung nasa baba dalawa. May mga iba tayong makikita sa baba na saan damakmak yung stem nila. So ayun, mabilis matuyo yung mga medium nila kasi ang lakas nila kumain ng minom ng tubig at yung nutrients kailangan mo i-maxi para makayanin nila yung growth. Kaya huwag nyo mong hahayaang matuyo yan. Ubos talaga. Dahil ba't ko nasabi yan, na meron tayong isa na critical dun sa baba. Kailangan nating diligan mamaya. Tinidiligan ko lagi yun, laging natutuyo. Kaya iniisip ko, itaas na lang natin dito uli yung iba. Yung mga nagpi-feature na sa baba, iwan natin yon. So yung mga naninibago at hindi talaga gumaganda, na maganda naman dito sa taas, ililipat, ibabalik natin dito sa taas. So anyway, balik naman tayo dito sa female na plant ng Nepenthes. So ngayon, ito siya, no? Ayan, ang ganda na ng growth niya at soon magpi-feature na rin to. Pero ngayon, nakapokus yung kanyang energy sa pagpapalaki ng mga seed pads niya para siguro marami tayong ma-harvest. At ganun din, dinidilig natin ito ng regular. Kaya kung makikita nyo, ayan, moist yan palagi. Although dumami na yung mga damo. Dahil alam nyo na, ang damo dito talagang kahit na nasa controlled environment tayo, hindi natin makontrol yung damo na yan basta-basta. Lalo na kung nabibisi tayo sa ibang mga gawain. Ayan, so ito na yung kanyang flower stalk ngayon. Tingnan nyo kung gaano kataba yung flower stalk na yan. Ilan kaya yung laman na itong seed pads? Ayan, diba? So sa tingin ko mas mataba ito kaysa dun sa na-harvest natin na seeds from last time na ngayon malalaki na rin yung plants. Maganda kasi na matataba yung seed pads kasi mabilis silang nag-germinate, no? So iniisip ko itanim lahat to, pero kung merong mga interested sa inyo, i-message lang ako na bago ko to i-harvest. So may video na ako mula doon, no, announcement. Mag-announce na rin tayo sa page siguro para yung mga gusto matabihan ko na kasi plano ko tong isow lahat. So bakit sir nyo isow lahat, no? So dahil para may next batch tayo ng mga mirabilis kasi ito syempre yung mga to mauubos yan kapag ito yung napalaki na natin. So para may supply tayo lagi, so ayan, tulad nito, magtatabi tayo syempre ng for propagation. Kaya bago pa tayo masabihin na nagdadamo tayo sa pang-out, no, pa-reserve na kayo, no. Ayan, pa-reserve na kayo kasi para mai-reserve na natin sa inyo tong mga unang harvest. Kasi tingnan nyo ko konti lang to, kaya iniisip ko rin itanim lahat . So ayan. So iniisip ko rin na makaibigay ko na rin siguro. Benta ko na rin yan kasi ito, although mabagal tong paramihin through cuttings, pero nakuha na natin yung 6, no, na traits ng mirabilis. No, nandyan yung pure red. Marami na tayo sa baba nun. Sumunod yung all green, which is yung mga ganito. May chance pa to na may mag-change sa kanyang feature. Yan, marami tayong mga green.
Ito. So sumunod ay yung ayan, no? May mga pink rin dyan eh. So ito, yung tingnan yung itsura niya. Diba? So siguro gawa natin ng separate videos tong 6 na to. Kasi may nakita rin ako sa internet na 6 talaga yung variation ng Mirabilis. Although syempre may mga changes rin yan sa mga features nila. Pero at least napalabas natin yung 6 na kulay. You know, laking pagkakaiba niyan dito. Kahit sabihin yung speckled. Ayan. So dito. Ayan. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Siya. Ayan. Kasi tingnan niya yan. Although yung iba dyan, wala pa naman tayong ganyang klase dati. Ito maganda rin. Diba? Iba ring klase siya. Parang reverse naman yung pagkaka-speckle niya. Oh. Anyway, yan yung update sa seed pods nating pinollinate last time. At thanks God, lahat naman ay naging successful. Although ilan lang yung seed pods talaga ngayon. No? Kung marami yan, marami sana tayong na pollinate. Pero ito yung binigay sa atin eh. At may mga paparating pa tayong mga pollen na i-fridge natin. No, at medyo rare yon, kaya lowland na rare na pollen, kaya maganda. So, tatago natin sa freezer para magamit natin sa time na may mag-flower uli. No, at itatry ko rin na ihabol dito kasi baka dumating yung next week at kung di pa tunabo ka, idadampi natin dyan yung isang pollen ng rare na yon. So, Campanulata pollen yon. So, hopefully kung mag-fuse dito yon at maihabol, di mas maganda, di ba? Pero sa tingin ko hindi na po pwede ito eh. Pero doon tayo minsan na yung na-excite kapag nai-dampi natin yan at kung maihabol, no, maglabas ng mga kahit iilan lang ng mga seeds, no, na maging successful at mag-release na meron yung Mirabilis, Campanulata. Hindi maganda, di ba? So, but anyway, tingnan natin. Ay, nako, nakakatawa talaga mag-alaga ng halaman. No? At relaxing talaga. Kaya, yun, no? Minsan talaga nagpapasalamat talaga sa Panginoon na nakapag-aalaga tayo na ito. Relaxing na, wala kang stress masyado. Although minsan naboboard ka na, natamad ka. Pero kasama talaga yun eh. No? At ito, matatanggal pa yung stress mo. Bibigay pa sa iyo ng fresh air, di ba, sa paligid. But anyway, ayun yung update natin sa ating seeds, no? Sa mga seeds, no? So, susunod naman ang mga video na talakayin natin naman siguro yung 6 na different variation, no, na hindi natin na isa-isa kanina. So, ayun lang muna. God bless sa inyo at bye-bye.